Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin sa ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin sa ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ika-31 na linggo ng kanilang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine, at sa lahat ng mga naapektuhan ng bagyo. Mga kapatid, sa sulat sa taga-Pilipos, si San Pablo ay nagsabi ng ating Panginoong Hesus, hinubad niya ang pagka-Diyos upang siya ay makiisa sa atin. Sa ating ebanghelyo ngayon, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na kapag tayo ay maghanda, ang ating paghanda ay para sa lahat upang tayo ay maging bahagi ng sambayanan na pinagsama ng Diyos. Ngunit sa mga kadahilanan na tayo kuminsan ay napaiba ng landas at dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob ng iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus.
Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita, Poon, ngayong kami natitipon. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain, yaong mga nagdarahop. Aawit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayong kami nagtitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha. Maghahari sa daigdig, sa lahat ng mga bansa. Mangangayupapang lahat ang palalo at mayayabang. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasamba at maglilingkod, at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa ay ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inaanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng isa, 'Nabibili ako ng bukid at kailangan kong puntahan
Kayo sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. At sinabi ng isa, nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa pa, bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay. Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim sa aking handa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ika-31 na linggo sa kanamang panahon sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong paksa sa araw na ito ay tungkol sa pakilahok sa piging ng kaharian ng Diyos o ng paghahari ng Diyos. Ang atin pong unang pagbasa, ang ating Panginoong Hesus ay nakilahok sa ating pagiging tao o dili kaya kalagayan ng abang tao. Kaya sa sulat ni San Pablo sa Pilipos, Kapitulo 2, verso 5 hanggang 11, sa versikulo 7, sinasabi, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Ito yung tinatawag na kenosis. Kenosis, hindi lang po paghubad, ang pagpakumbaba upang ang anyo ng pagkadiyos ng ating Panginoong Hesus ay hindi niya ipinagmalaki at hindi niya ipinapahayag bagkus siya'y nagpakumbaba upang siya'y makilahok sa ating pagkatao. At kung nakilahok ang Diyos sa ating pagkatao dahil nagkatawang tao ang salita ng Diyos, ibig ng Diyos na tayo ay magkaisa sa Kanya. Kaya sa atin pong Salmo 21, sinasabi sa versikulo 26, purihin natin ang Panginoon na ngayon ay siyang nagtitipon sa atin. At yung pagtitipon natin sa pangalan ng Panginoon ay ang ating pagkilahok na masinsina, malaliman at maalam na pagbuklod bilang kanyang hinirang na sambayanan na tinatawag nating simbahan. Pinunong una, may tinawag na ang ating Panginoong Diyos. Hinirang niya ang kanyang bayan na Israel. Ay itong kanyang bayan na Israel, nakikilahok nga nung una. Pero sa kalaunan, ito ay unti-unting nagkawatak-watak na at lumalayo na sa Panginoon. Kaya kailangang magkatawang tao ang Diyos upang magbuklod ng panibagong bayan na hinirang niya.
At ito yung bayan na hinirang niya para sa lahat, hindi lang sa ilan. Kaya ang ating kwento o talinghaga sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 15 hanggang 24, ito yung sagot sa sinasabi ng isang nagkumbida sa ating Panginoon na kakain sa kanyang bahay. At sinasabi niya, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin dito, mapalad ang maging kabilang sa pinagharian ng Diyos. Dahil ang pinagharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos, ito ay tulad ng sa langit. Sino pong gustong makapunta sa langit? Pumalakpak ng malakas o pang ating pahayag na gustong-gusto natin ang mapunta sa langit. Pero ito yung sinabi ng ating Panginoon. Okay nga. Gusto mong makalahok sa langit o sa paghahari ng Diyos. Pero sinabi ng ating Panginoon, ito ay kagaya ng isang may-ari ng napakayaman at kinumbida niya ang lahat ng kanyang mga inanyayahan. Ano pong unang inanyayahan ng Panginoon? Ang kanyang bayang Israel na hinirang niya na kanyang bayan. At ito ay umaayaw isa't isa. At itong kwento tungkol sa nakabili siya ng lupa, nakabili siya ng baka, ang isa ay bagong kasal. Ito yung mga iba't ibang grupo ng mga tao na hinirang ng Diyos na isa-isa umaayaw at hindi naging bahagi sa sambayanan ng Diyos. Kaya, ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang alipin, ang kanyang alipin, yun yung mga propita na isinugo niya upang hikayatin ang mga tao na babalik sa Diyos. Ang pagbabalik sa Diyos sa salitang Hebreo ay tsuba. Tsuba, ibig sabihin, babalik sa Diyos. Pero ang kahulugan sa atin, pagsisisi at pagbabalik loob. Na sa Griego naman ay tinawag na metania o pagbabago. At sinasabi ng Panginoon na may-ari na handa na ang lahat. Handa na ang piging. So paano yung piging na handa na? Simple sa ating pag-iisip. Naghanda ka na pakaraming pagkain. Wala namang dadalo. Kaya sinasabi niya, puntahan mo, imbitahin mo ang lahat ng mga bulag, mga may kapansanan, mga pingkaw at mga lumpo. Sapagkat itong mga pingkaw, lumpo at mga bulag, hindi po sila tinuturing ayon pa sa tradisyon ng mga Hudyo na bahagi ng chosen people of God o hinirang ng Diyos. Ngayon, ito yung sinabi ng Panginoon, sila ang unang imbitahin. Sila ang pangalawang imbitahin. Dahil yung unang kinumbida ay hindi sumasali, hindi kasama. Ang sinasabi ng alipin, mayroon pa pong lugar, maluwag pa. Kaya sabi ng Panginoon, pupunta kayo sa mga lansangan at imbitahin ang lahat, basta't mapuno lang ang kanyang inihanda na salo-salo. Kaya nagpunta at maraming ang kinumbida upang sila ay makilahok. Sa salitang Hebreo, ang salitang pakilahok ay listative. Listative, ibig sabihin, makibahagi, makilahok. Kung mayroong gawain, kung mayroong salo-salo, kung mayroong programa, ito yung listative, makilahok. Nasa salitang Hebreo, koinokona Griego, ito naman ay simetiko. Simetiko ay pakiisa, mula sa root word na sin, isa. Nasa Latin ay participare, pakilahok. At sa atin, ang pakilahok natin ay dahil nakilahok na ang ating Diyos. Ang kanyang salita ay nagkatawang tao, nakilahok na, naging bahagi na ng kasaysayan ng tao, upang ang pakilahok ng Diyos sa atin,
maugnay na ang langit at ang lupa upang ang Diyos ay tunay na maghahari na. Pero kung minsan inayawan pa rin natin sapagkat mas gusto-gusto natin ang ating sarili na mga hangarin at gusto pa rin natin ang ating sariling mundo at hindi ayon sa paghahari ng Diyos. Kaya itong talinghaga, itong kwento sa Ebanghelyo San Lucas, Kapitulo 14, verso 15 hanggang 24, ito po ay para sa atin. Nakilahok na ang Diyos sa atin upang tayo kumbidahin niya, upang tayo magbalkloob, upang tayo ay maging bahagi ng kanyang pinagharian, upang tayo na kanyang minamahal ay dinadaan sa mahirap na pakilahok ng Panginoon. Sinasabi pa sa ating unang pagbasa, at siya ay sumunod, hindi lang na hanggang kamatayan, kamatayan sa krus. Hindi lang na naghubad siya sa pagiging Diyos, namatay pa sa krus upang makilahok lang sa atin, upang tayo'y maging bahagi niya sa kanyang sambayanan, upang tayo ay maging bahagi ng pinagharian ng Diyos. Ito ba ay karapat-dapat tayo? Hindi po. Wala pong karapat-dapat sa atin. Pero tayo'y kinumbida ng Panginoon upang kanyang ipahayag, dakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, gumagawa siya ng paraan na tayo'y makilahok sa kanyang kaligtasan na inaalok sa atin. Upang tayo'y mahagi sa kagalakan ng langit, kailangan rin tayong magbalik loob at maging kasama niya. Kailangan din na tayo ay sumunod sa kanya. Kailangan na itumatalima sa kanyang kalooban. Nang sa gayon, tayo na kanyang tinubos, tayo na kanyang pinaghirapan sa kamatayan sa krus, ay maging bahagi sa gagalakang tunay na tinatawag nating langit sa mga niligtas, sa mga ibinuklod na bagong bayang hinirang ng Diyos, sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. May namahal ko mga kapatid, may panampalataya nating itaas sa Ama ang ating mga kahilingan. Siya nagnais na tanggapin nating lahat ang kanyang paanyaya sa hapag ng buhay na walang hanggan. Atin pong itugon, Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa lupa, naway umunlad at mag-anyaya pa sa piging ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga mamamayaman, gayon din ang mga dukha, naway huwag gumawa ng mga dahilan sa kanilang pag-iwas sa tawag ng paghahari ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Tayo naway matagpo ang karapat-dapat na makiisa sa hapag ng kordero ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng ating kabutihang loob, tayo naway makapagbigay saya at pag-asa sa mga may sakit at may kapansanan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, tinawag mo kami upang makiisa sa iyong kasaganahan. Maging bahagi nawa kami ng mga mabiyayang pagkakataon na dumaraan sa aming buhay at tumugon kami ng may bukas na puso. Hingin namin ito, mingitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
itong tinapay at anak na mula sa'yo. Muling lihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kabatido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanintunay, marapat ni kay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming mahiyag, kahit ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikihirapan sumitan ng anak na minamahal. Kay kaysa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pahis sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritong banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at ninamen. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawano'y dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak
na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng maragaling na utos at turo ni Isus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Subo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae, cibus et odus noster, cibus et odus noster in itinere
masigla. Matapos kang yurakan ng mga masasama, sumilang ang liwanag ng mga nawawala. Tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Jesu, panis vitae donum Patris. Jesu, pons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster in itinere ad Domus Dei. Jesus, fruit divine, be our strength each day, so we don't tire as we witness to your love and care. To those in greater need, both near and far away, may we lead them back to you, all those who've gone astray. Jesu, panis vitae donum Patris. Jesu, pons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster in itinere ad Domus Dei. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na November 7, 2024, Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina't tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo, kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Parish Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-8195-959 para sa iba pang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpaso ng hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumawat ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Mungkawang loob po kami na nalangin at kami makaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman igawad na may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay mga narito, kay minugnay sa iba't ibang social media platform, nakusposting sa iba't ibang paraan, naway inyong panalangin ay dinggay ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa kapwa natin mga hirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mabiyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Tayo ay dapat makilahok dito sa banal na Eucharistia o Misa dahil nakilahok na ang ating Panginoon sa ating kasaysayan upang tayo mapabilang sa kanyang kaharian. Naway ang ating pakilahok dito sa banal na Misa ay dalhin natin sa ating kapwa, sa mga tahanan, sa mga pagawaan, sa kalakalan, sa sakahan at iba pa, upang makilahok ang lahat sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng pagsabuhay ng kanyang pag-ibig at ng kanyang mga panukala na tayo ay kanyang iligtas at dalhin sa buhay ng lahanggan. Ngayon po ang pagwaswas nangyari po lamang itaas bagya, mga ibagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, iniagpas ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan, nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon to na maalala ang pangakon sa binyag na ikaw at niibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Si Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, nilulwalhati ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, inarangal ang panalangin. Cristo Padre Jesus Nazareno, iulwalhati ka namin.